Kasama natin nag-travel sila Jesus nung nakaraan. Saan ba tayo galing? Sa Judea, tapos dumaan tayo ng Samaria. 2 days tayo doon. Ngayon naman sa Galilee. At bumalik sa Cana. Natatandaan niyo ba yung Cana? Kung saan niya ginawa yung first miracle niya na recorded by John. Doon bumalik si Jesus. Galing sa Cana, nagpunta ng Capernaum. From Capernaum, nagpunta ng Jerusalem, tapos nagpunta sila ng Judea, dumaan sila sa Samaria, punta sila dito sa Galilee, at bumalik sila sa Cana. Ito yung ating setting ngayon sa Cana, Galilee. Tulad na nakagawian natin, basahin muna natin yung ating passage 43. Sabi dito, and after 2 days, he went forth from there into Galilee. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own country. So when he came to Galilee, the Galileans received him, having seen all the things that he did in Jerusalem at the feast. For they themselves also went to the feast. 46. He came therefore again to Cana of Galilee, where he had made the water wine. And there was a certain royal official whose son was sick at Capernaum. When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him and was requesting him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Jesus therefore said to him, unless you people see signs and wonders, you will not believe. The royal official said to him, Sir, come down before my child dies. Jesus said to him, Go your way, your son lives. The man believed the word of that Jesus spoke to him, and he started off. And as he was now going down, his slaves met him, saying that his son was living. So he inquired at them the hour, and he began to get better. They said therefore to him, Yesterday at the 7th hour the fever left him. So the father knew that it was at the hour in which Jesus said to him, Your son lives. And he himself believed, and his whole household. This again a second sign that Jesus performed when he had come out of Judea into Galilee. So nakita natin dito sa takbo ng passage natin, bumalik nga si Jesus galing Judea na sa Samaria dumaan, nag-stay doon ng 2 days, and then from Samaria bumalik sila ng Galilee. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own country. So ang first point natin na ating titignan ay yung believe na hindi naman talaga believing. Yung kamukha ng mga Galileans dito na dahil nga kilala nila si Kristo, doon siya lumaki, yung parang wala lang yung sa kanila, alam nilang nandun si Kristo, alam nilang siya yung Mesaya, alam nilang gumawa nga ng miracle, pero hindi sila talaga yung nagtitiwalang buo sa kanya. May mga taong ganito na alam nila kung sino ang Diyos, tama pa nga yung theology nila, tama ang pagkakaintindi nila sa Diyos, pero ayaw nilang pagkatiwalaan siya na siya yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. So, ganun yung mga Galileans na inabutan ni Kristo dito. So, sinabi ni John, Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own country. Mababasa rin itong mismong words na to doon sa Matthew 13:57, sa Mark 6:4, sa Luke 4:24. Ibang setting to, pero inulit itong words na to, inulit itong sentence na to na hindi tanggap yung prophet doon sa kaniyang mismong bayan. Gawa siguro ng kilala mo yung tao. Kilala mo kung paano lumaki, tapos pagka may ginawang mabuti, tapos parang nag-aalangan ka pa rin. Hindi lang yung mga prophets ang naka-experience, kasi kung babalikan natin yung Old Testament prophets,
Si Jeremiah, hindi pinaniwalaan ng mga Israelita rin noon. Kaya nga sila nasakop ng Babylonia dahil hindi sila nakikinig kay Jeremiah. Sinasabing magrepent kayo Israel at nang hindi dumating yung dilubyo, tigas ng ulo nila. Ayaw nilang pakinggan sila Elijah at Jeremiah nga. Kaya ganon din si Kristo dito. And nagpapatunay din ito dun sa sinabi sa una sa John 1:11 na He came to His own and those who were His own did not receive Him. Kung titignan natin yung buong bayan ng Israel, etong ang mga Hudyo ay ayaw nilang maniwala na si Kristo yung Mesaya nila. 'Di ba nga nung sa crucifixion, sila pa yung nagsabi na ipako yan si Kristo, si Barabas ang palayain. So, nagpapatunay lang ito na totoo yung sinabi ni Kristo na for Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own country. At isa pa kung bakit believe and yet they are not really believing yung mga tao na to na dinatnan ni Kristo, although they receive Him dahil sa signs and wonders, dito sa miracles. Kasi ayon dun sa verse 48, sabi ni Kristo, unless you people see signs and wonders, you simply will not believe. Yung habol lang nila ay yung milagro. Marami din sa atin ngayon yung ganito na naghahanap sila ng miracle pero sabi ni Nora Honor, walang himala. Natatandaan ninyo yun? Yun yung naturalesa ng tao na naghahanap ng kakaiba. Pero yun yung hinahanap nila, hindi yung pinagmumulan noon. Kaya kung sino yung makapagbibigay sa kanila ng himala, doon sila. Hindi na nila alam kung saan galing to, kahit pa sa demonyo, kung gumagawa ng himala, nagpupunta sila. Sa atin, ang daming albularyo na kung ano-anong dahon-dahon ang mga pinaghahampas. Hinahabol nila na magkaroon nga ng himala. Hindi nila inaalam kung sa kaninong power ito galing. Wala silang pakialam kung sa Diyos ba yung galing o sa demonyo, sa masamang espiritu. Basta yung kanila, ma-meet yung kanilang hinahanap. So yun yung sabi ni Kristo na unless you people see signs and wonders, you simply will not believe. Contrast din to sa mga taga Samaria kasi walang ginawang miracle sa Samaria si Jesus pero yung mga tao doon naniwala sila. Kasama nga doon yung babae sa may balon. Yung sinabi lang ni Kristo na, alam ko kung ano yung pinakatago-tago mo sa buhay. Alam ko na may asawa, naging asawa ang 5, tapos yung pang-6 ay hindi mo asawa. Yun lang ang sinabi ni Jesus doon tapos nag-usap sila, tapos pinaliwanag ni Kristo na magbibigay siya ng living water. Tinanong naman ng babae kung ano yung pinagsasabi ni Kristo. Ngayon, nung sinabi ng siya yung Mesaya, naniwala sila at hiniling pa nga nila na mag-stay sila doon ng 2 days, which is wish granted naman. Walang himala, simpleng salita lang ng Diyos, pero naniwala sila. Dito naman sa Galilee ay kabaliktaran. Nandun na nga lahat nung alam nila kung saan nagmula si Kristo, pero ang hinahanap nila, signs and wonders lang. Kaya nila tinanggap si Kristo kasi nga nakita nila yung ginawa niya sa kasal. Yung ginawa niya sa Jerusalem. Kasi nga nung Passover, nandoon sila. Naalala niyo yung sa chapter 2, He did not entrusted Himself to them. Sabi niyang ganon dahil kilala niya yung isipan at puso ng mga tao. And then, si Nicodemus ang kinausap niya, hindi yung taong sumusunod sa kanya dahil nga sa signs and wonders na to. Sa kwento natin nung nakaraan. Ito yung klase ng taong nandito sa crowd na to. At meron namang ganito. Ito nga yung hindi natin alam, basta ang sinabi dito sa ating text ay official, royal official. So maaaring
siya ay right hand ng hari or mataas ang katungkulan niya doon sa kaharian nila. Ang kwento nito, ang nagtulak dito sa lalaki para puntahan si Kristo ay hindi dahil kailangan niyang maniwala kay Kristo. Kailangan niya si Kristo dahil dito sa kanyang anak na may sakit. Siguro kung walang sakit yung kanyang anak, kung hindi nasa bingit ng kamatayan yung kanyang anak, baka hindi siya magpunta kay Kristo. Kaya yung second point natin, yung believe na out of despair. Yung wala ka nang mapuntahan, kaya maniwala ka na lang kay Jesus. Yung siya na lang yung last resort mo ba? Yung wala na talagang maasahang iba, wala nang makitang pag-asa pa, si Jesus lang ang natira. Yung ganon. Dahil ang sa kwento, mataas yung kanyang katungkulan, maaaring pinuntahan niya lahat ng magagaling na doktor. Pero nasa bingit pa rin ng kamatayan yung kanyang anak, naghihingalo. Kaya naman siya, dinayo niya si Jesus. Dahil nga, nalaman niya na eto nga si Kristo ay miracle worker, gumagawa ng himala. Nalaman niya yung ginawa niya sa Judea, sa Jerusalem. Nalaman din niya na yung himala na ginawa niya sa kasalan sa Kana. So from Capernaum na kanyang bayan, nagpunta siya sa Kana. So ayon doon sa kwento, mga 40 kilometers daw. Sa sasakyan ngayon, madali sana. Pero noon, masasabi natin nagkabayo siya or naglakad. So inabot siya siguro ng mga ilang oras o sabihin natin isang araw din na lakad yon. So ganun ang sakripisyong inabot nitong mama, hindi dahil gusto niyang maniwala doon sa mga turo ni Kristo, pero dahil doon sa pangangailangan ng kanyang anak. So yung kanyang desire na hinahanap ay healing. Kaya naman, sa ibang translation na nabasa ko, yung continually imploring, sabing ganun yung ginamit na sa ating salita, paulit-ulit na siya'y kahabagan ni Jesus. Tapos yung request niya, calm down, sabi niya ganun. Baka mamatay pa. Sir, calm down before my boy dies. So ganun kadesperado yung tatay na to. Dahil mahal na mahal niya yung anak, hahamakin niya ang lahat, mapagaling lang yung kanyang anak. So yung last na pinuntahan niya, ito nga si Kristo. At ito, yung narinig niya, ito rin. Mababasa niyo. Kasama siya dun sa nirebuke ni Jesus. Unless you people see signs and wonders, you simply will not believe. Nung naghihingalo yung kanyang anak, kaya siya nagpunta. So yung kanyang hiling, come down before my boy dies, sa verse 48. Gusto kong iimbestigahan natin itong kanyang request. Ang desire niya is mapagaling yung kanyang anak. Pero yung request niya, gusto niyang isama si Jesus doon sa kanila. Ganyan din tayo manalangin di ba? Yung inuutusan niya si Jesus na ito yung gawin niya bago pa mamatay yung kanyang anak. Pero anong sagot ni Jesus doon? Go your way, your son lives. So yung gusto niya, isama niya si Jesus para puntahan yung kanyang anak na may sakit. Pero ang ginawa naman ni Jesus, sabi niya, umalis ka na, mabubuhay yung anak mo. Ano kaya reaction ninyo pagka ganun yung sinabi sa inyo? Siguro nagdadalawang isip din kayo, At makikita ninyo ito, yung similar story sa 2 Kings 5, 1-19. Si Naaman, isa siyang mataas na military officer nung hari. Pero nagkaroon siya ng leprosy. Nalaman niya dito sa kanyang alipin na babae na Israelita na bihag na merong nagpapagaling sa Israel. Ang ginawa ni Naaman, humingi siya ng sulat dito sa hari niya and then nagpunta siya sa hari ng Israel. Tapos sabi naman ng hari ng Israel, sino ako para lapitan mo at hingan mo ng ganyan? Hindi ko naman magagawa yan. Narinig ni Prophet Elisha.
Tapos sabi naman ni Elisha, pumunta ka sa ilog Jordan at ikay maglubog ka doon ng 7 beses at ikay magaling na. Nagalit itong si Naaman kasi ang gusto niya, isama rin niya si Elisha or magkita man sila. Kasi may reward pa ngang inilaan niya para dito sa magpapagaling sa kanya. Pero ang nangyari niyan, hindi lumabas si Elisha, hindi nga siya nagpakita. Servant din niya yung inutusan niya. Sabihin mo doon kay Naaman na pumunta sa ilog Jordan at maglubog doon. Tapos galit itong si Naaman umalis. Tapos pagdating niya doon sa bahay, sabi, wala naman sigurong babawas sa'yo kung gawin mo, kung sundin mo yung sinabi ni Elisha. Dahil nga tong desperate itong si Naaman, sumunod siya. Pero wala talaga sa loob niya na sundin niya yon. Kasi hindi naaayon dun sa kagustuhan niya mangyari. Pero ganun pa man, sumunod pa rin. Parang napilitang sumunod. And then, yun nga, gumaling na siya. So, hindi man sila talaga identical dito sa ating character dito sa official na to, pero may pagkakahalin tulad yung kwento nila. Nang sabi ni Jesus, go your way and your son lives. Ito naman si nobleman, si official, yun lang ba? Siguro iniisip niya, yun lang ba sasabihin mo sa akin? Kasi hindi talaga yun yung ipinunta niya kay Jesus hindi paniwalaan yung sinasabi ni Jesus, kundi parang dito sa anak niya. Pero wala siyang magawa kasi yung sinabi ni Jesus, yung response ni Jesus ay hindi ayon doon sa gusto niya. Ganun pa man, umalis nga itong nobleman na to, itong official na to. Umalis siya, ganun ang sinabi ni Kristo. Kung sinabi mong ganun, di ganun, sabi niya sigurong ganyan. So, may naisip lang ako na dito, no. Sermon na rin to, pero konti lang. Sa ating style din ng pananalangin, gusto nating utusan na ito ang gusto kong gawin mo, Panginoon, para sa akin. So, yung ginawa dito, na ang gusto nito, calm down, pero ang sagot ni Kristo, go your way. Dito sa third story point natin, ito, sabi niya, go, Jesus told him, your son will live. The man believed that Jesus said to him and departed. So yung believe niya dito, kasi naulit to sa next nang pagka-uwi niya, nasa lubong niya yung kanyang mga alipin at nalaman niya nga na gumaling yung kanyang anak, and then sabi dito, he himself believed, sa verse 53. So yung believe niya dun sa una, hindi siya yung talagang believe as in he trusted yung salita ng Diyos na go and your son will live. So para bang wala akong magagawa kasi yan ang sabi mo yung ganon. Pero nung napatunayan niya na totoo yung sinabi ni Kristo, tsaka pa lang siya talaga namang naniwala. Ayun dito sa kwento. So ang makikita natin dito sa ginawa ni Kristo, Jesus' words or command is as good as His presence. Kung ano yung sinabi ni Kristo, ang yayari. Sinabi yan ni John doon sa John 1:1-3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And there was no things created, sabi niyang ganun, outside ng Word na to. So yun yung kahit wala si Kristo, sa salita lang niya, mangyayari yung sinabi niya. At ito nga ang nagpapatunay. Hindi niya kailangan pumunta dun sa Capernaum para pagalingin yung bata. Sinabi niya lang na, go, your son will live. And then sa kwento, gumaling nga. Another point na lagi nating tatandaan, Jesus answers requests. Sinasagot niya ang ating mga panalangin. But tandaan natin ito mga kapatid, on His own terms. Hindi naaayon doon sa ating kagustuhan na eksakto, ito yung gusto ko, ganito mo ang ibigay. Pagka hindi nasunod yung ating kagustuhan, nagagalit tayo sa Kanya kasi ang gusto natin mangyari, siya ang sumunod sa atin. Which is baliktad. Tayo lang naman ang nagre-request lang.
Kaya kung papaano niya sagutin, magpasalamat tayo at sinagot niya tayo kahit pa no ang sagot niya. At least sinagot pa rin niya, di ba? Tandaan natin yan, huwag nating kalimutan. Jesus answers requests or prayers but on His own terms. Kamukha nung pinakita niya dito. At ganun din ang ginawa niya doon sa wedding of Cana nung sinabi ni nanay niya na, ay wala silang gumawa ka ng ganito. Huwag mo akong pangunahan, sabi naman niya doon sa nanay niya mismo. So alam ni Jesus yung kanyang ginagawa. Ang hinihingilin lang niya sa atin ay paniwalaan siya ng buong puso at isipan, kamukha ng mga Samaritan, na hindi na kailangan magmilagro pa. Kung sinabi ni Jesus na maniwala sila, naniwala sila. Dito, kung hindi siguro nangyari yung gusto nung officer na to, baka nagalit pa siya sa Diyos. Spekulasyon ko lang yun pero i-reflect natin to sa ating sarili. May mga pagkakataon ba na tayo nagtampo or nagalit sa Diyos dahil hindi niya sinagot yung ating panalangin ng naaayon sa kagustuhan natin? Yung hindi ako magsisimba kasi hindi mo ko sinasagot. Or magsisimba lang ako, bigyan mo muna ako ng ganito. Nagbibigay tayo ng kondisyon sa Diyos. Minsan guilty rin ako dito Yung bang mahirap talaga pero kasama yun sa ating growth. Ang tanging hiling lang ni Kristo sa atin ay magkaroon tayo ng believe na ito nga yung faith na ano man ang mangyari, o man ang sagot sa atin, maniwala pa rin tayo na siya nga ay katotohanan. Mga request natin, tinutuganan yun ng Diyos. Either no, yes, or wait. Sabi ko nga, dito in His own terms. Ayon din dito sa takbo ng kwento. And then, di ba tinanong niya kung anong oras gumaling yung kanyang anak. At sinabi nung kanyang servant na ganitong oras. Alala niya na ganong oras sinabi ni Kristo na go and your son will live. So yung kanyang belief na dulot nung kanyang desperation, giging believe na totoong paniniwala na to at ayon din doon sa kwento, pati yung mga sambahayan niya naniwala din. Dito sa pag-aralan natin ngayon, yung mga circumstances na ganito, isang paraan ito ng Diyos para mapapalapit tayo sa Kanya. Kasi malaking posibilidad na kung hindi dahil sa pangangailangan ng mama na to, hindi yun pupunta kay Kristo. Doon nalaman niya nga ito ang Mesaya. Lumapit siya dahil talagang kailangan niya. Huwag na natin sanang hintayin na maging ganun yung ating sitwasyon, saka tayo magsasabing, Diyos ko, tulungan niyo ako. Madalas ganun yung ginagawa natin. So, isa pang matutunan natin dito ay miracles, signs, and wonders happen to authenticate God's word. They are instant and complete. They prove that Jesus is truth. Diba? Sa John 14:6, I am the way, the truth. Halaga rin na tatandaan natin na yung mga signs and wonders, yung mga miracles na yan, ito ay pagpapatunay na totoo ang sinasabi ng Diyos. At hindi ito hindi ito parang genie in the bottle na tatandaan niyo yung kwentong Aladdin na pagka nirarab niya yung kanyang magic lamp may lumalabas na genie. Hindi ganun ang Diyos. Pagka humihingi tayo ng milagro lagi, anong ibig sabihin nun? Hindi tayo nagtitiwala sa sinasabi niya. At makikita rin ninyo dito sa kwento na ganun nga, yung gift lang ang gusto nila, hindi yung gift giver. At yung purpose ng miracle, signs, and wonders na to ay para i-prove nga na merong Diyos. Yung parang ganito na sa creation, makumbinsi ang mga tao na may Diyos, titingnan ninyo ang creation, sino ang gumawa nun. I-miracle yun kasi nga from nothing to something. So yun na proof ang unang purpose ng
miracles, signs, and wonders. Ngayon, kung humiling tayo ng kagalingan at hindi tayo pinagaling, salamat pa rin sa Diyos kasi at least nakinig siya, no ang kaniyang sagot or intayin mo. Magandang tingnan rin natin yung kwento nila Daniel, nila Shadrach, Meshach, and Abednego na kahit pa hindi ninyo kami iligtas dito, maniniwala pa rin kami sa inyo. Yung sabi nilang ganyan. Kasi nga, ang pagliligtas na ni Kristo or pagbibigay niya ng blessing sa mga tao ay in His own terms. Hindi yung manipulate natin siya. Hindi kamukha nung ginagawa ng prosperity preachers ngayon na magbigay kayo ng pera sa akin at ito ang sinasabi ng Diyos sa inyo na kayo ay pagpapalain. Walang ganun ang Diyos. Although nagbibigay siya ng pagpapala pero ayon doon sa kanyang kagustuhan at sa pangangailangan din natin. Kaya kung ano man yung meron tayo, salamat sa Diyos. Kung wala tayo at matagal nating pinapanalangin, salamat pa rin sa Diyos. Bakit? Dahil may kaligtasan tayo at tiyak mayayari yon. Dahil dito patunay din to nung mamamatay na yung bata Pero anong sabi ni Kristo? Your son will live. So, kung sinabi ni Jesus na you will have eternal life, and then we will really have eternal life. Kasi nga, Jesus is truth. Hindi siya nagsisinungaling. Balikan natin yung sinabi natin noon na doon sa first meeting natin na purpose ng Book of John na to. Nasulat ito, sabi ni John the Apostle sa John 20 verse 3. These have been written that you may, ito na naman yung word na to, believe that Jesus is the Christ, the Son of God. And that believing, you may have life. So, yung believing, ulitin natin, ay ito yung complete trust natin kay Jesus na siya yung ating tagapagligtas, siya yung ating daan parang makapunta sa Ama, at siya yung magbibigay sa atin ng eternal life. Sinabi niya yon, therefore, totoo. Ang atin ay maniwala kahit ano ang mangyari. I hope naka-encourage din yun sa inyo. And then, ito na, reflection. What leads you to seek Jesus? Ano ba ang dahilan bakit nyo hinanap si Kristo? Hinanap nyo ba siya dahil gusto nyo or may nagtulak lang sa inyo para maniwala sa Kanya? What compels you to believe Him? And then, assignment ulit, sa John 5 na tayo. So, yun lang po mga kapatid, maiksi. At gusto ko marinig yung reaction ninyo sa ating napag-usapan ngayon.